Hello. Welcome po to another episode ng Team Pilipinas Podcast. And of course, magre-react na naman tayo doon sa nangyaring hearing sa Kongreso pagdating po sa impeachment ni VP Sara Duterte and yung kanyang mga threats kay Pangulong Bongbong Marcos. And of course, ang kasama natin, the one and only Attorney Jess Falsis. Thank you for Hello. having me. Good afternoon, Ang napakainit good morning, at good night, Very controversial. goodbye, mga DDS. Strawman. Very popular sa Very- mga kakampi, Oo. very infamous, sa mga Infamous. kaaway. Hindi, trending eh. Pag-usapan lang natin na Attorney Jess kasi ang daming nanood nung iyong debate dito kay Grabe, grabe, no? 300,000 views Ang dami, in ang just dami. 24 hours. Talaga pinag-usapan talaga. So, kamusta naman yung inyong naging debate? Well, of course, he would claim na panalo daw siya, na sa mga arguments, mas maganda yung mga binigay niya. Pero classic DDS yun eh, gaslighting. Ang gaslighting kasi, I can define gaslighting. Siya kasi sinabi ko, gumamit siya strawman. I dared him to define then and there strawman kasi ginagamit niya eh. Kung ginagamit mo, dapat alam mo. Ako, gaslighting siya. Ano ang gaslighting? Gaslighting is a form of psychological manipulation na you tell someone that they're wrong when actually they're right. 'Di ba? You distort the facts, you manipulate na hindi ako yung tamang nagsasabi, ikaw yung mali. Even when ang totoo talaga, objectively, based on evidence, based on facts, na ikaw yung tama. So, ang ginagawa niya, gaslighting, ako daw yung sinungaling, when in fact siya yung napatunayang sinungaling, na bayad daw ako ni Senator Risa, bayad daw ako ni Senator Tito Soto, nagpakita akong certification. Oo, yun yung ano doon, mabigat hindi yun ako eh. bayad. Gumaganong-ganong ka pa eh. Oh, syempre, di ba? Hindi ako naman proud ako na bakla ako Oo. eh. Hindi nila maalis yun. Oo. Na yung facial expressions ko daw na ganun daw ba makipag-debate? So what? Hindi naman yung super formal debate eh. It's a political debate. So I will make faces. Lalo na sa mga DDS na when they're lying in front of you, you have to make faces. Kasi, sorry Marka, I have to tell them, sa mga nanonood, baka magalit. Magagalit talaga sila eh. Pero nung panahon ni Duterte, when Duterte would say such atrocious things, and people would just sit there, baka trauma response, no? Baka dahil natatakot sila kay Duterte. Pero the way to fight fascism, the way to fight a murderous person like that is to laugh at his face. Ipakita mo na mali yung sinasabi niya na parang, that's absurd. You have to show it. But of course, I realize not everyone is like that. Ako, I'm like that. Especially now na nakasuhan ni si Tatay Digong sa ICC, talagang there's no other conclusion na pasista siya, mamamatay tao siya, and hindi siya yung popular, loving, good leader that they make him out to be. Ngayon, history will convict him na siya yung mamamatay tao. Hindi din siya siguro yung pinapalabas nila na simple, mahirap, nakakulambo, na ano lang, simpleng pagkain lang. Simpleng Simpleng tao. tao. And most importantly, na he hates drugs. Na siya talaga ang nagka-crackdown on drugs. That's absolutely false. Pinapatay lang niya yung mga competitors. Siya pala ang number one drug lord. The lord of all drug lords. Kasi dati ginagaslight tayo ba't ko sinasabi yung word na gaslight from Libayan to other DDS bloggers? Remember nung panahon ni Duterte sinasabi nila, ang Pilipinas narco state yan. Kontrolado ng drugs. That's why kailangan natin ng kamay na bakal ni Duterte. Kailangan ng tokhang para ma-wipe out yung drugs. Pero yun pala, ang totoo, si Duterte ang nagpo-protect ng mga drug lords dahil kumukuha siya ng drug money from drug lords. This is from Senator Trillanes. Of course, he will still have to further prove that. But why do we believe that so far? Walang denial from Sami Uy. Wala tayong narinig, walang kinasong perjury against Trillanes. So, anong papaniwala natin? And lumabas sa news kahapon na nasabi ni Chair Congresswoman Luistro na baka magkaroon ng separate na probe pagdating dito kay Sami Uy, kay Michael Yang. Kasi may mga ilang DDS na babasa ko, they're defending daw na hindi, legit na negosyante yung mga yan na dinadamay. Ngayon makikita natin talaga itong 10 years nang sinasabi ni former Senator Trillanes, kung maipoprobe talaga ito, lalabas sa tao kung sino talaga kung nagsasabi ng totoo pagdating dyan sa issue na yan. Mabilis lang 'di ba bago natin iwanan yung issue to talk about the impeachment mismo, no? But
si Sammy Uy, sina Michael Yang, meron kasing mga intelligence reports noon pa. Kahit panahon ni Duterte, sinusubukang ilabas ni Senator Trillanes at sina PIDEA. May mga ilang PIDEA na nagsabi si Michael Yang, may kapatid si Tony Yang, tapos may partner si Alan Lin or si Wei Lin Xiong ng Pharmally na involved din sila sa drugs. So, lalabas at lalabas din yan. Yung magnetic lifters nga ni Kong Pulong at ni Man Scarpio, sabi na ni na yung mga broker customs agent tsaka yung mga naaresto ngayon na kulong dahil dun sa shabu na nasa magnetic lifter na yung shipment na yun was really for Kong Pulong and Man Scarpio. So, hindi malayo yung accusation na si Sammy Uy, sina Michael Yang, talagang mga drug lords naman talaga. Yun. So, yun nga yung mga lumabas doon sa impeachment hearings ng mga nakaraang linggo. Last week pa yon. Last week pa yun. Pero this week ay nagbotohan na ng 53-0, unanimous yung boto ng House Justice Committee na may probable cause dito sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So ano ang naging reaction mo nung lumabas ito? Sinasabi ng iba na expected na yan kasi kumaga ano naman yan, dinesign nyo ng ganyan yan. Well, ang hindi expected ay unanimous na 53-0. Kasi sa ibang hearings, mga a week ago, 2 weeks ago, usually pag may pinagbobotohan, usually may Oo. 5 Oo. o 3 na hindi boboto pabor sa isang motion or sa isang approval or resolution. Ito 53-0. Kasi nga, I think after all of the hearings, klaro sa kanilang lahat na hindi man sa lahat ng articles, but at least one article that there is probable cause. Probable cause kasi mababang standard lang yan eh. Kaya talagang hindi naman talaga dapat tayo magulat na papasa yung standard na probable cause. Kasi probable cause, it's just the likelihood, the probability that there were impeachable offenses and the probability that it was Sara Duterte who committed them. And based on the evidence, actually more than probable cause, sobra-sobra pa Sobra-sobra, sa no? probable cause. Oo. And yun nga, merong mga lumalabas din na syempre nag-react sila, yung kampo ng mga Duterte pagdating dito. Yung isa, si Congressman Pulong, meron siyang mga nilalabas na mga sinasabi siya na nagtatawag na daw, para daw sa boto, para daw sa ganun. Pero alam, nakita ko sila tong na-measure sa mga congressman na wag iboto. Kumaga, wag do not vote for the impeachment. Sila yung namumulitika. Sila yung namumulitika. Sila yung parang nagte-threaten na sige, sa eleksyon, ganito gagawin namin, ganyan-ganyan. Tapos sila pa yung may lakas ng loob na nagsasabi na meron daw tumatawag doon sa mga congressman pagdating doon sa boto. So, anong tingin mong... Tamang-tama yung sinabi mo. That's another form of gaslighting na itong administrasyon daw yung nagtatawag ng mga congressman assuming na nagtatawag. So what? Kung wala namang offer, kung wala namang maleta, walang mali doon. Siyempre, kailangan magtawag ka na, eto yung pagbobotohan sa plenaryo, ano ang sentiment mo? Pwede ka naman magtanong nun as the majority leader or as the speaker kasi ikaw yung leadership eh. So, you will have to gauge the sentiment of the congressman. Pero ito naman sa ginagawa ng mga Duterte, sila actually yung namumulitika nga. Bakit gaslighting? Sinasabi nila admin ang namumulitika when in fact, sila yung namumulitika because by Sara declaring early that she will run in 2028, ina-expect nila i-pressure yung mga congressman na matakot na pag bumoto kayo sa impeachment, babalikan at gagantihan kayo sa 2028. How do we know that? The supporters and yung inner core ng mga Duterte and even si Kong Pulong nga, yan ang mga threat. Lagot kayo sa 2028, which is a chilling effect. They're trying to create a chilling effect sa mga congressman na huwag kayong bumoto sa impeachment. Otherwise, markado kayo. Ganun ba yun? Hindi. Dapat based on the Constitution, based on accountability, based on the standards na objective, may probable cause ba o wala, impeachable ba si VP Sara or wala, regardless kung siya ang magiging presidente sa 2028 or not. Tama. Ayun, so maraming mga revelasyon pa na nabigay kahapon from the NBI at ang isa doon na medyo nagulat din ako is yung sinabi nila na yung pagdalaw ni VP Sara Duterte sa BJMP facility at dadalawin daw dapat itong si Ramil Madriaga. So ano ang reaction mo doon?
ano yan konektado yan dun sa issue nga ng death threat, no? Pag-usapan muna natin yung death threat kasi that's also another form of gaslighting by the Dutertes, no? Yung mga spokesperson ni VP Sara, yung legal team niya, mga bloggers, ang sinasabi, conditional naman yung death threat. Wala naman yung death threat kasi gagawin lang yan daw ni Sara. Ang sinabi daw niya ay ipapapatay niya ang first family kung patay na daw siya. Nagbilin siya, ganun. So conditional daw yan, walang benefit, walang conflict of interest. Wrong. That's gaslighting. Una, sa revised penal code, kasi yung mga DDS lawyers, kapag hindi pa bore yung batas sa kanila, hindi nila sinasite But si Kong Laila de Lima, she cited a Supreme Court case na multiple times niya sinasabi ng Supreme Court a grave threat may or may not be accompanied with a condition. So, totoo naman, sabi ng mga supporters ni VP Sara, may condition daw yung death threat. But grave threats as a crime does not require a condition. It may have a condition or may not have a condition. Kahit may condition yan, grave threats pa din yan. Pasok pa rin. That's one. Second, yung in-establish na context ng house, which is look at the pattern. Look at the history of violence ng thoughts and actions ni VP Sara. Dati nanuntok siya ng sheriff, hindi na sinama ng house yon. Pero yung kay PBBM, sinabi niya na yung Resto sa niya, ulo, talagang gigil na Tutok yung gigil ano siya, siya, ganun. Itatapon sa West Philippine Sea yung bangkay ng tatay ni PBBM. So yung mga ganun, those are indicative of your thoughts and actions of whether or not your future action, yung tinitingnan natin ngayon, yung death threat mismo nung November 2024, ay likely ba yun? Intentional, conscious, malevolent yung intention mo or not? Given your past action. So gaslighting for the DDS to say, walang kinalaman yan. Dapat ang pag-usapan lang yung nangyari ngayon mismo na nakaupo si VP Sara. Hindi. Lahat yan pag-usapan kasi ang impeachment, accountability of public officers, it involves the character of the impeachable official. So yung kay BJMP, kay Ramil Madriaga, di ba? Nasabi na nga, I don't know kung sino ba yung nagsabi na may death threat kay Ramil Madriaga from Teves. But then, who visited Teves? Coincidence naman. But of course, there needs to be more evidence there. But it's a very suspicious coincidence na nakipag-meet si VP Sara with Teves inside the jail, tapos na reveal sa atin, na-confirm yun, na-fact yun, na may death threat kay Ramil Madriaga. Allegedly, ang pwedeng pumatay or magpapatay inside prison is yung kakosa niya na si Teves. Si Congresswoman Digamo pa yung nagtatanong kahapon doon sa NBI, doon sa part na yun. Kaya yun nga, of course, si VP Sara sinasabi niya. And kung Digamo, we have to note, di ba? Yun nga, napatay yung husband niya. And sabi niya, bago napatay yung husband niya, there were many vague or general threats before. Or also, conditional threats na kung hindi nyo gagawin to, patay yung asawa mo, mga ganun. So, alam na alam ni Kong Digamo na we cannot treat these threats as lightly. Kasi they come from a vice president. They come from a vice president na may 500 plus security, unprecedented. They come from a vice president na may ganung train of thought way before na gigil siya. Gusto niyang pugutin yung ulo ni PBBM. Tapos, sinabi na niya yung actual threat. So, sabi ni Kong Digamo, personal experience ko yan, na threats eventually can become or will become reality. Materialized. Oo nga. And yun nga, sinasabi din ng NBI na yung, actually speaking of dun sa kanyang 500 na katao na security, meron daw talagang nakausap na assassin to carry out yung kanyang threat na sinasabi. So, sa tingin mo ba, dapat itong i-pursue ng NBI? Kailangan ba nilang hanapin? Siyempre, proteksyon ng Pangulo ang pinag-uusapan natin dito. Yan ang bombshell kahapon, no? Pero kulang kasi yung iba aantay. Like ako, akala ko magkakaroon ng potential assassin reveal. Pero ang kinonfirm ng NBI ay meron nga talaga silang leads. And hindi lang to mababaw na lead. Sabi nila, ang na-confirm nila, indeed, merong na-contract na assassin. Ayaw lang nila sabihin muna sino yung mga suspects nila kasi nga ayaw nilang mabulilyaso yung kanilang investigasyon, matimbrihan yung kanilang ini-investigate, but more or less they confirmed na military man
or parang AFP personnel etong nakausap ni VP Sara. Kasi yun lang naman ang may capacity or Kakayahan. means na nagawin yung plano. So may leads na yung NBI. They didn't say exactly who are the leads or kung isa lang who is the lead person, but they confirmed na based on their own investigation na meron ng hindi na siya plot, hindi lang siya theoretical, hindi siya haka-haka, meron ng kinausap ng kontrata na talaga. Yun, mabigat yun. So kailangan talagang investigahan That pa by further. itself is impeachable, not just for probable cause. If talagang solid yon na napatunayan na may kontratang assassin, that's conviction. Because there should be no vice president who can contract an assassin to kill the president because sino ba ang magsasucceed pag pinapatay mo yung presidente? Siya din. The vice president. Na napopost ko to, I want to say it here, no? Sa insurance, very simple analogy. Pag kumuha ka ng life insurance, ikaw Mark ang gagawin kong beneficiary. Example lang to Ako nagbayad, ako kumuha ng life insurance. Pag namatay ako, ang beneficiary ikaw. Tapos ikaw, dahil nakita mo, wow, ang laki ng benefits. Let's say, pinatay mo ko. You're not qualified to get the benefits. Ano yan may anti-slayer statute. You are prohibited or disqualified kasi nga may conflict of interest. By the way, you don't even have to actually kill me. Even you, just threatening or a suspicion na papatayin mo ko, Pwede na yun. disqualified ka na. Okay. Ineligible ka na. So, papasok na yung mga succeeding na replacement. Kunwari may sinulat ako doon na mga alternative beneficiaries. Doon Mawawala papasok. ka na sa listahan. Yung susunod na yung magte-take place. Ganon din sa inheritance. Sa inheritance, tatay-nanay mo, may papamana sa'yo, namatay sila. Pero nung buhay pa sila, nung buhay ka, ikaw yung anak, ano ka, ungrateful or you threatened to commit a crime on your parents, disqualified ka from inheriting. Kasi nga, papatayin mo yung parents mo para lang makamana ka. Mali. So, That applies as well. kung yun yung sa insurance, kung yun yung sa inheritance, ganun din dapat sa impeachment na yung vice president gustong papatayin ang presidente. That is conflict of interest. That is a violation of the Constitution. That is an impeachable offense. Bigat nga. Yun nga. Of course, yung sa kampo nila, VP Sara, lahat ng effort sinusubukan nila para matigil itong hearing, ma-TRO, sa korte, sa Supreme Court. Si Attorney Manscarpio, di ba, nagkaso sila, nag-complain sila sa AMLAC, BSP, ilang Justice Committee members para lang sinasabi niya na hindi daw siya dapat kasama dito kasi private individual siya. Pero walang denial sa transactions. Tapos wala ding denial at kaso laban kay Trillanes, di ba? So ano ang tingin mo dun sa ginawa ni Attorney Mans? Even Attorney Michael Poa, the spokesperson of the Vice President, in an interview said that the amounts or the transaction are not false. They're just inaccurate. Mali Anong- presentation. no? So anong kabaliktaran ng not false? True. So totoo yung mga transaction history. Ano yung inaccurate? Kapag sabihin natin, let's define inaccurate kasi yan yung mga hindi kaya ni Libayan to define words on the spot, di ba? Ang inaccurate meaning, meron lang onting or minor discrepancy. But in general, it's the same in essence, no? Inaccurate lang, siguro may konting numbers na mali by millions. Kasi kung billions, for 6.77 billion to be inaccurate, hindi pwedeng billion yung mali. Kailangan mga millions lang or thousands of pesos, di ba? So one, that's my answer. Kinonfirm na din ng spokesperson ni VP Sara na hindi false yung transaction reports. But the filing of the case by Attorney Mans, hindi perjury. Ang kinaso niya against BSP, AMLC, and only 4 congressman. Hindi lahat ng Committee on Justice. Actually, selective pa siya. Ang kinasuhan lang niya parang mga talagang kilalang pinklawan na congressmen plus the chairperson, si Kong Jervil. Kung ang nagsabina nung bank transaction history, hindi bank records. So iba yon. Kung ang nagsabina nung transaction history, yung mga AMLAC reports, ay yung buong Committee on Justice at sila lahat nag-usap about it, sila lahat tiningnan yun, lahat sila nagkaroon ng copy. Diba sabi ni Chair Jervil, COMSEC, please distribute a copy to all members of the House, Committee on Justice. Bakit hindi niya kinasuhan lahat? So, illogical. Talagang parang ano lang siya.
frivolous or nuisance case to try to threaten or deter more evidence from coming out. Sabi mo hindi kinasuhan si Trillanes. Both VP Sara and Attorney Manscarpio can file perjury cases against Trillanes. Why can I say that? They already filed against Madriaga. Exactly a perjury case. Perjury ang kinaso kay Madriaga. Bakit hindi nila makasuhan si Trillanes? And not just this year. But hindi nila kinasuhan Previous. since 2016. Kahit si Tatay Digong, hindi naman kinasuhan si Trillanes. Yung Julio Vargas BPI account, yung drug lord si Duterte, drug lord si Sammy Uy. Dati pa sinasabi ni Trillanes yan, but walang nagsasampa ng cyber libel or ng perjury case kay Trillanes? Kasi yung iba under oath, yung iba hindi under oath. Kung hindi under oath, cyber libel or slander. Pag under oath, perjury. Kung under oath, perjury. 10 years na. Diba? In power naman sila. May 16 lawyers naman si VP Sara. Plus more, dumagdag pa nga, hindi lang yata 16. May army of lawyers. Hindi lang Sara Army. Sara Army Private Security. Meron din siyang army of lawyers eh. So, it's really a puzzle. In the sense na, if all of those things are actually false, ipaglaban mo by filing a perjury case. Baka totoo nga. Totoo nga. Sila naman nagsabi. Si Attorney Powa naman nagsabi. Sabi niya, Hindi false. reports are not false. Speaking of former Senator Trillanes, ito medyo politika naman tayo kasi gusto ko lang ding hingin yung thoughts mo. In the past few days, nagugulat din ako kasi after nung paglabas niya doon sa impeachment hearing last week, tapos of course si Mayora Leni nag-beg off muna, wag daw muna siyang isama dun sa mga choices for tatakbong presidente sa 2028. Nagugulat ako doon sa ibang mga surveys ng mga supporters ng admin tsaka ng mga pinks, tumataas yung may gusto na si Trillanes yung tumakbong presidente sa 2028. So anong reaction mo dito? Dati pa naman sikat si Trillanes since GMA time. Isa nga siya sa mga or pinakauna na nanalo kahit na nakakulong, 'di ba? And tapos millions of votes nakuha niya. Nakita na yung tapang niya against GMA noon. Etong kay Duterte kasi pagdating ng 2016, 2019, admittedly, madaming mga kandidato or politiko tulad ni Trillanes na talagang basag na basag ang reputation just because nakaupo kasi si Duterte at talagang may propaganda machine siya. 'Di ba? Aminado, ang mga tao ngayon mas madaming tao ngayon, aminado, mga botante, sinasabi na budol sila noon. 2016, 2019, yung mga senador talagang basag na basag din. Aminado naman tayo yung 8 derecho, basag yan. Pero pagdating ng 2022, and then up until 2025, slowly recovering yung reputation nitong mga anti-Duterte. Kasi nga, napapatunayan yung mga sinasabi nila eh. So, mas lalong mangyayari yan ngayon lalo na kung may impeach si VP Sara, I can only see Senator Trillanes numbers going up. Kung makonvict ka, hindi lang yung ma-impeach. May impeach sa House, and then makonvict, magsushoot up ang numbers palalo, ni Senator Trillanes. With all due respect to Senator Risa, Senator Bam, they're great politicians then, they're great senators, and they can be great candidates too. Pero siguro may gutom ang tao ngayon sa isang tao na matapang, kuno, tulad ni Duterte. Kasi yun yung hinahanap ng mga tao noon eh. Pero talagang mas nasa tama. Tama yung paninindigan, na-vindicate, eventually, napapatunayang tama. Akala natin mali noon or pinagtatawa na noon. Ako hindi. Naniwala ako noon pa. Pero pinagtatawa na noon, napatunayan tama ngayon. So I think yung mga tao, may gutom pa din sa taong matapang. That's true. Kasi madami namang botante mga Duterte. Ang hinahanap sa kanila dahil matapang sila. Nabakal, ganung type. Matapang si Trillanes at tama si Trillanes. So yun, kahapon po na-reveal habang naghihiring na nasa San Pedro itong si VP Sara para sa isang event. At instead na nandoon siya sa Kongreso para ipagtanggol yung kanyang panig, ay puro iwas, takbo sa korte, sa Supreme Court. Ayan. Pero yun tingin nyo, sa mga ginagawa nilang ganun,
what will happen next week at paano yung mangyayari heading to the Senate dito sa impeachment complaint na ito? Hindi, una gusto ko i-note, sinasadya talaga usually ni VP Sara na magka-schedule on the same day na may impeachment hearing para mayroon siyang palusot sa kanyang mga supporters. Aside doon sa sinasabi nila na hindi nila rin-recognize yung impeachment, bias yan, walang patutunguhan, nag-file na nga kami sa Supreme Court. Pero other than that, gusto niya ng palusot na kaya hindi ako pumunta kasi busy ako. I'm working, ganun. I-note ko lang kasi nung April 22, sinabi ko na nagpa-self-invite siya sa Our Lady of Manawag. And dahil nag-post ako, hindi na siya in-invite. Ang pumunta na lang ay, of course, ang Pangulo tsaka si First Lady. Napatunayan na naman ako, yung Tweety Bird ko, na hindi na nakapunta si Sara dahil nga na-reveal, di ba? Pero that tells you na gusto niya gumawa ng palusot, na magkaroon siya ng event, Our Lady of Manawag Centenary Celebration, on the same day of the hearing last week. This week, ang gusto naman niya, ayan, may OVP, launching event kasi ako sa Laguna. Ano mas importante? Yung mga tauhan mo naman, yung staff mo, high-level staff mo, pwede nang gawin yun without you eh. Kung gusto mo talagang i-defend yung sarili mo, pwede kang pumunta sa impeachment hearing eh. Tingin mo gagawin kaya nila yan pag sa impeachment court na, pag sa Senado? Dapat, kasi sa House pa lang even before the Senate, ikaw ang humingi ng due process. Humingi ka ng due process sa Supreme Court. Sabi mo, ay baliwala yung nangyari last year kasi walang due process. Hindi naman ako binigyan ng pagkakataon eh. Humingi ka ng due process, binigyan ka ng due process, tapos ngayon sinusuka mo yung due process or hindi mo sinusunod at hindi mo pinaparticipate yung proseso na mismong binibigay sa'yo na sinusunod lang ng House yung utos ng Supreme Court. So in the Senate, definitely. Dapat humarap na. Kasi kung hindi talagang duwag ang mga Duterte, asan yung tapang? Yung tapang na yan, gaslighting na naman yan eh. Matapang daw ang mga Duterte pero in so many instances, hindi sila nagpapakita kapag kailangan. Tingin nyo ba this time, kasi yung nangyari last year, di ba, sa Senate, tingin nyo ba this time, kapag nagbotohan na, mukha naman papasa sa Kongreso, finally, matutuloy na sa Senado, di ba, yung forthwith na sinasabi nga. At may definition ang Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately, di ba? Pero ano yun eh, just for the education of our viewers, that's actually obiter dictum. That's an unnecessary Supreme Court decision given ang sinabi nila moot and academic na yung kaso. So most lawyers and law students who are listening now would understand me. Research na lang po ng iba yung ibig sabihin ng obiter dictum. But in relation with that, kaya ako nasabi yan, kahit sinabi ng Supreme Court na forthwith means within a reasonable time, maybe longer or shorter, etc. etc. Dahil ang Senate President ay si Tito Soto, ang ini-implement ni Tito Soto na definition ng forthwith ay immediately. Agad-agad yan. Magkakaroon ng trial forthwith dahil ang Senate President, unless mapalitan siya, no? Dahil ang Senate President ay si Tito Soto. How do we know this and how can we say this? Kasi ngayon palang nagpe-prepare na sila. Nagpe-prepare na sila sa kanilang impeachment rules. Meron na silang initial caucus or meeting ng mga senador to talk about the rules of impeachment. Nagmi-meeting na din sila tungkol sa kanilang senator judge na judicial robes and constituting the Senate floor as an impeachment court. So, ngayon pa lang, nagpe-prepare na sila. Hindi pa natatransmit. Para pag-transmit, ready na. So, I am confident 100% as long as Tito Soto is the Senate President, I am 100% confident that trial will proceed forthwith. Ayun. Isa pang nasabi kahapon, of course, do sa mga pinalabas ng NBI ay yung usapan ng video na they authenticated yung mga video ni VP Sara. Hindi daw to AI, hindi daw splice. So how powerful is that dun sa article of impeachment? Yung authentication from NBI na yun. Yeah, it only takes one article to convict. Kahit hindi maniwala lahat ng mga senador doon kay Madriaga, sa AMLAC, sa confidential funds, sa BIR, sa SALN, kahit hindi maniwala, pero kapanipaniwala yung mga yun dito pa lang sa death threat, the VP Sara should definitely be removed and convicted as Vice President for all the reasons
I said kanina, no? Itong authentication na to, this goes back to what I said about gaslighting. Kasi nga, yung mga DDS and even Sara Duterte herself, no? A few months after November 2024, sabi ni Sara, I didn't say such a thing. Wala akong death threat na binigay. Imagine, nagsisinungaling, harap-harapan, manipulating us to say that reality is one thing when in fact, the reality is she made the death threat. Part ito na yung authentication, the reason why the NBI had to do that is to remove any doubt na gawa-gawa lang yung video na yon. Kasi yung video na yon allegedly was supposed to be just private. Kaso may isang syusyunga-syunga na DDS vlogger na actually lawyer yata 'di ba? Pero pro Duterte nasa abroad. Ni-live stream niya yung Zoom meeting kasi that was Sara Duterte talking to her core blogger propagandist supporters. Sina Maharlika, sino ba tong si Princess Maui? Si Princess Maui actually yung nagtanong Kaya napasabi yan si VP Sara ng death threat na kamusta ang security mo? Tinanong nitong certain Princess Maui. Ano sagot ni Sara na wag kayong mag-alala kasi kapag namatay ako, ganyan-ganyan, nag-contact na ako ng assassin. So, Zoom meeting yun Akala ko Zoom meeting lang pala talaga yun. That was supposed to be private. Yes. Pero, biglang merong mga in-invite na iilang journalists sa Zoom. Oo. And then, meron ngang isang pro-Duterte diehard Nilive na hindi stream. lang Tatay Digong, pro-Sara diehard na din ngayon, na nasa abroad, nagtatago at ayaw umuwi, na ni-live stream. So, lahat tayo napanood. Ako, personally I can authenticate that existence. Panood mo nung habang nag-live. Because November 2024, gising ako noon, hating gabi sa Pilipinas noon. Napanood ko yun nung nagla-live si VP Sara. That's on my Facebook. I was posting about that as it was happening. Sabi ko, gising na! Lahat kayo gumising! Merong pasabog na nangyayari ngayon na na Zoom live si VP Sara. So, just to dispel any doubt na peke yung video kasi yan nga yung gaslighting tactics ng mga DDS, the NBI authenticated it. And of course, may sinabi silang technical Huwag na natin puntahan yung mga hash numbers or yung ganyan-ganyan. Yung how to authenticate it. May sinabi sila, hindi ko na ulitin. That's technical Technical side expertise. The point is, authentic. Authentic yung video. Totoo. Okay, so, ayun. So, yun yung mga nangyari sa impeachment. And of course, inasahan natin nga yung next week na may impeach na muli itong si VP Sara. Sa plenary. Sa plenary, okay? So, ayan. Thank you. What to expect? What to expect? Quickly. What to expect? Diba? Quickly, sa plenary, Congresswoman Jervy Luistro, as a chairman on the Committee on Justice, will be the one to sponsor the committee report. So, lahat ng gustong magtanong about the committee report, siya ang sasalag. DDS congressman ba yan o hindi DDS congressman? So si Bong Suntay ang magiging kausap niya, si Kong Jervil Luistro. Si Kong Meow Meow. Si Kong Meow Meow. Ayan. Pero suspended pa yata siya Si Leandro Leviste. Si Jervil Luistro din ang kausap. Si Paulo Marcoleta. That is now the chance of Congressman Paulo Marcoleta to ask pointed questions. At ang sasagot ay si Congresswoman Jervy Luistro. Yun pala, Exciting. Exciting. Yung asahan natin sa Congress. Kung may ibubuga si Paulo Marcoleta. I think I deserve a reason, an acceptable reason. yung reference niya dun kay Popoy dun sa huling Maling-mali. Maling-mali. Last na lang. Sa'yo, anong aasahan sa'yo? Siyempre, natapos mo na si Meow Meow, si Libayan sa debate. Meron pa isang DDS vlogger daw na hinamon ka daw. Ano bang nangyari doon bago tayo magtapos? Si Tio Moreno, binigyan ko ng 4 na dates. May 2, May 3, May 9, May 10. Hindi daw siya free from May 1 to May 10. Palusot. Sabi niya, kakasa siya Diba? Weekend naman yun. Anong ginagawa niya ng Saturday or Sunday? After May 11 daw, pwede daw siya. Meron akong Mindoro. May trip ako to Mindoro after May 11 na weekend. And Monday to Friday, busy tayo. Hindi tulad nila na walang trabaho siguro. Ng Monday to Friday. Barangay Kagawad ako, so Monday to Friday, may trabaho ako. Even Saturday, Sunday, actually, may trabaho ang barangay pag may emergency or pag on call. But I'm making my weekends free. Sabi niya, hindi daw siya free So, after that,
baka hindi na matuloy kasi busy naman ako sa ibang bagay. Abangan nyo, baka may mangyari na ifa-file natin or isusulong. Yun na. Isusulong Yun na. natin. Susulong ah. Oo, after kasi wala nang trabaho ang Committee on Justice eh. Wala na silang pending impeachment complaint. So bigyan natin ng trabaho. Bigyan trabaho. Sige. Okay, thank you very much, Attorney Jess. Yun yung ating reaction dun sa mga nangyari ulit sa impeachment hearing. Talagang inaabangan ng mga viewers natin. So thank you very much. Thank you. Yan. See you sa next episode Blockbuster natin. yung luma mong episode eh. Eh syempre, Yung nandun dati ka. nating episode. Yun talaga, ikaw yung pinapanood talaga doon ng tao. Thank Hindi, you very ikaw much, din. Attorney Jess. See Thank po you, sa Mark. next video po natin, Team Pilipinas. Salamat.